Tanggap pa rin ho tayo ng pag-uulat na sa ating linya si Bombo Kyle Balad mula po riyan sa bahagi po ng Rina Mercedes Isabela. Bombo Kyle, magandang umaga. Go ahead. Yes, Bombo Kervin, magandang umaga. Maghaharap sa konseho ng bayan ng Reyna Mercedes ang isang punong barangay at nagre-reklamo nitong kabarangay matapos ang reklamong umano'y pang-aabuso sa kapangyarihan. Nakarating sa konseho ang reklamo na sa hindi pa pinapangalan ng kapitan dahil umano sa paggamit nito sa kanyang posisyon upang makapang-agrabyado sa kanyang mga nasasakupan ayon kay Vice Mayor Harold Respicio. Magkakaroon ng pagdinig sa konseho upang malinawan ang akusasyon laban sa kapitan. Mabibigyang pagkakataon din ang dalawang panig upang makapagpaliwanag at malaman kung alin ang totoo. Ayon sa bise, ang pagpapatawag sa punong barangay at maging sa nagre-reklamo ay hindi para pag-awayin, kundi para mabigyang linaw ang dalawang panig. Dito rin aalamin kung may paglabag na nagawa ang nakaupong opisyal o kaya mayroong lamang hindi pagkakaunawaan. Pabibilisin din ang magiging pagdinig sa nasabing usapin upang agarang maibaba kung ano ang magiging hatol ng konseho. Dagdag pa ng bise, magandang pagkakataon din ito para maipaalam sa publiko na maaari silang magsumbong kung sa tingin nila ay nagkakaroon ng pang-aabuso sa kapangyarihan ng mga nakaupo. Nilinaw din nito na sa ngayon ay wala pang hatol kung may kasalanan ba ang kapitan o wala dahil magkakaroon pa lamang ng pagdinig hinggil sa reklamo. Ganito ang naging pagpapahayag ni Vice Mayor Harold Respicio. Nasa local government po na pwede po kayong magdisiplina ng mga barangay officials, including barangay captain, kapag mali sila sa kanilang paggawa ng kanilang responsibilidad bilang public officials. At ang reklamo na yun ay ihahain ninyo dito sa council, sa Sangguniang Bayan. Ngayon po, merong nagsampa sa amin ng kaso at syempre, sinunod lang namin yung nakalagay doon sa batas. At sumagot naman yung respondent at magkakaroon po tayo ng hearing on Tuesday next week para marinig at matry yung kaso at magkaroon kami ng desisyon. Ito po ang ipinapangako namin sa aming mga parties. Hindi po ito masyadong stressful. Gagawin po namin itong model proceedings para po ma-inspire ang ibang mga bayan na posible pala na disiplinahan ng ating mga nagkukulang na public officials at para mabigyan na rin ng tapak ang ating mga mamamayan na meron silang recourse kapag inaabuso sila ng kanilang mga barangay officials. At hindi rin po masyadong stressful sa mga parties na ito. Hindi naman required na kailangan mo ng abogado. Pag-appear ka lang dito at magiging judicious ang ating mga members ng council kasi we will act as a judge sa panahon na iyon. At ang gagawin po namin, bibilisan po namin. Kung pwedeng matapos ng isang araw, matatapos po sa isang araw. Gagawin po namin itong modela sa ating judiciary. Kasi ang problema natin parati sa ating mga korte isang bagal-bagal, di ba? Pero dito, sa Council ng Reyna Mercedes, kapag kami ay nag-dispense ng justice, mabilis po. Gagawin po namin itong model na hindi kailangan sobrang haba at complicated ang isang judicial process. Ipapakita po namin sa inyo na pwede tayong mag-dispense ng justice sa isang araw lamang. At tutulungan namin ang mga partido na maipresenta nila ang kanilang mga witness, pieces of evidence at ang kanilang posisyon ng napakaayos para sa enlightenment and edification ng ating members. Bahagi ng naging pagpapahayag ni Vice Mayor Harold Respicio. Samantala, nakatakdang ganapin itong pagpapatawag Bombo Kervin sa susunod or itong darating na Martes nang sa ganoon ay malinawan kung ano nga ba yung totoong nangyari at kung ano ang panig ng nagre-reklamo at maging itong inirereklamo na kapitan. Diyan mo nang ulat mula rito sa bayan ng Reyna Mercedes Isabela. Ako si Bombo Kyle Balad. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta radyo. Bombo! DZNC. Ano raw ba yung ginawa ng Kapitan Bombo Kyle at anong barangay ito? Bombo Kervin, sa ngayon limitado yung ibinigay sa atin na information ni Vice Mayor Harold Respicio, maging dito kung sino itong nasabing kapitan at kung ano yung kanyang nagawa. Ang tanging ibinigay sa atin, Bombo Kervin, kaya't yan din yung ay pinag-aanyaya niya, ay itong mangyayaring pagdinig sa darating na Martes dahil umano ito sa abuse of power, Bombo Kervin. Kaya't yun yung kanyang naging pagpapahayag sa atin sa hanay ng media, Bombo Kervin.
Abuse of power. May hint ba sa kung paano naging abuse of power yan? So far, wala pang ibinibigay na impormasyon regarding doon, Bombo Kervin. Yun din yung bilang beses natin na tinanong sa BC kung kahit hint man lamang kung ano itong abuse of power. Pero minabuti niya na mas magandang masaksihan na lang din natin kung ano yung sinasabi at binabanggit na abuse of power regarding dito, Bombo Kervin.